Okay mga kabutil, I'm come back again. O ito po, tutuloy natin yung interview sa kay tatay. Sige tayo, kwento. Nung kwanay, sabi sa akin, pare, kung nahihirapan ka, kayo ng paghanap sa akin, ay wag mo na akong hanapin. Puntahan mo na lang ako din sa Cavite na area ko. Leon, pinuntahan namin doon. Taron nga naman. Huli. Hindi naman sinaktan. Basta hinuli lang. Hinuli lang at dinala niya sa buwak. Yung nariyan na hindi rin sinaktan. O, ibig sabihin talagang pinasurrender lang. Hinuli lang. Para pinasurrender lang. Oo. Hinuli lang at para kwan. Pero ang matatanong ko lang sa iyo tayo, nung panahon ba na yun ay uso ba talaga lahat nung may agimat ng tao? May anting-anting po ba talaga lahat halos? Karaniwan? O bibihira? Bibihira din. Talagang meron na talagang mga nunuin. Pero nung panahon na yun, kung talagang wala kang anting-anting, tigok ka na. Ay, wala na. Tigok na, yun. Kaya ako, ibig sabihin, naniniwala po ako. Ewan ko lang kung kayo naniniwala din. Kasi patuto si tatay, oh. Kasi kung nung panahon na yon ay wala siyang daladala, wala na rin talaga. At ang nakakatuwa naman po, total, sa katunayan na yan pa rin yung gamit hanggang ngayon. Ay isa pong bayani para sa akin. Iwan ko na lang po sa inyo kung siya po ibayani. Comment below po kung nararapat po bumigyan ng parangal. Sige tayo, isa pang tanong. Marami pa akong katanungan. Ilan po naging babae nyo ng panahon na yon? Ay, wala. Ay, ibig sabihin si tatay ay talagang stick to one si tatay. Wala daw. Narinig nyo? Wala. Wala man lang akong kuwan. Naniniwala ba kayo? Dahil sa ganda lalaking tatay, wala daw. Comment below kung si tatay wala. Wala. Talagang wala. Wala daw ha. Okay, comment below kung kayo naniniwala mga kabutin. Sige tayo, may tanong pa ako sa iyo. Liban ngayon. Liban ngayon daw. Kung hindi pa tumanda, hindi pa doon nagkaroon ng... Ibig sabihin, si tatay biglang gumanda lalaki nung panahon siya nagkaedad. Gawa pati naman ang kwan ay. Kaya kung nakakwan, ay nagagawa ako nung gayuma. Ayun. Ay siyempre, para mapatunayan ko, ay apurbahan ko. Ayun. Para paano kung hindi tumalab, kaya nakahiya doon sa makuha. Ayun. Ibig sabihin, si tatay po ngayon, hindi po niyo natatanong, si tatay po ay manggagamot. Siya po yung manggagamot. Marami po siya napagaling. Dinadayo po siya dito sa kanyang lugar. Kumata dito nga, taga-Amerika din. Marami. Australia. Foreigner, meron po rin pumunta. Ibig sabihin, naniniwala din po sila sa mga traditional na panggagamot. Pero yun po, magong maling naman sila. Basta maniwala ka lang, kayo po ay gagaling. Ganun po yun. Pasintabi po sa mga doktor na kayo po ay nag-aaralan na po. Ito lang po ang patunay na si tatay po ay ngayon po ay nanggagamot. Ibig sabihin, sobrang antik niya, hinapitan po siya ng mahiwagang mga panggagamot. Yan, mga panggagamot. Para po, yung paano, yung mga pasyente na hindi po kayang gamutin ng doktor. Hindi ko po makukuha natin siyensya mga kabutil kasi ngayon pagka nasa probinsya kasi marami kasing may nangyayari pa ng mga kababalaghan na ginagawa ang mga tao sa kapwa nila tao. Gaya po halimbawa yung kung naniniwala ko sa kulam o ano pa man, kung yung panlalason sa pagkain, yan po ay dito po sa amin nilagana pa rin. Kaya si tatay po bilang isang manggagamot, kaya niya pong pagalingin yung mga ganon. Hindi po kaya ng doktor yun kung sakasakali. Kasi ang doktor, sa siyensya siya naniniwala, sa kanyang pinag-aralan. Siya naman po sa kanyang kakayahan, batay sa kanyang eksperyensya, nakapapagaling niya yung mga ganun. Yung naiingkanto. Naiingkanto. Yung mga nuno po. Namamasamaan, sabi, nabatian. Kaya ibig sabihin, pasalamatan po siya natin mga kabutil dahil hindi lang doktor nagpapagaling, pati po siya. Kaya rin magpagaling. At malaki pong kaalawan natin yun kasi siya po, hindi po siya nagpapabayad. Kung magkano lang po ibayad sa kanya, yun lang po kanya natanggap. Pag ngayon, nagpa-check up po yung doktor on the spot, magkano ang check up. Siya po, depende kung magkano lang po bibigay niya, anin nyo sa kanya.
Pero depende rin po sa sakit na ilalapit nyo sa kanya. Siyempre, pag medyo mahirap, siyempre, doon siya siguro mag-alagay ng presyo. Ay, hindi man ako nagakwan. Hindi daw. Sila. Hindi raw siya nag-alagay ng presyo. Kaya, Kaloob sila ang nagakaloob na. yun. Kaya yung mga malalapit na probinsya dito sa Marinduque, ano po, kung gusto nyo pong magpagamot, shoutout po sa inyo, nandito po si tatay, baka bistahin nyo, baka yung inyong karamdaman ay kaya niyang pagalingin sa awa ng ating Panginoon. Meron pala nga limutan ko ng lugar ay, hindi kaya ng doktor, hindi kaya ng albularyo. Pag inadating ay, parang bagang nagawala, yung babae. Bago may lalaki, ganun din. Nadali. Sabi ko, ay hindi man kwan yan. Hindi man gawa ng kwan yan, kundi yan ay Gawa ng tao. gawa ng tao. Ay. I-flex lang po yung asawa ni tatay sa ngayon. Ito po, ito'y isa pa. Yan po. Ito po si Nanay Auring. Ang edad nyo po ngayon ay 85 years old na rin. 86. 86 na. Yan po, 86 na. Malapit na rin po mag-100 na. Yung mga taong ito, mga antik po talaga. Sila po yung forever, tinadhana at pinorever. Yan, tinadhana at pinagtagpo. Yan si tatay, sabi niya kanina, hindi na siya chicks boy. Ayan, ayan po ang nanay namin. Dati yan, napakaganda. Parang kamukha niya po si Gloria Romero. Yan po. Siyempre, dala ng panahon, siyempre, nagbabago ang mukha. Ay, kung ako nga, bata pa, pangit na eh. Joke ako. Sige tatay, tuloy. Ayan ang inyong forever. Pinisula po yung asawa niya. Meron ka na yan. Ngayon, puputuli natin mga kabutil kasi masyado mahaba. Part 3. See you next video.